Sa isang maaraw na umaga sa New Mexico, hinihintay ni Polly, 11 taong gulang na bata, ang kanyang ina na sunduin siya pagkatapos ng klase. Matapos ang tila ilang oras na paghihintay, may humintong kotse sa gilid ng kalsada. Sa likod ng manibela ay ang kanyang amang si Nate, isang lalaking matagal na niyang hindi nakikita dahil nakulong ito sa kasong pagnanakaw at pakikipagbasag ulo sa kalsada. Gulat na gulat si Polly. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang ina. Kalma lang ang tugon ni Nate, kakalabas lang daw niya ng kulungan ngayong umaga at hinimok siyang sumakay sa kotse. Dahil sa pag-aalangan, napilitan si Polly na sumakay. Napansin niyang may mali, ang sasakyan ay naka-hotwired at basag ang bintana. Doon niya napagtanto, nakaw ang kotse. Kinabahan siya at muling nagtanong kung may nangyari ba sa kanyang ina. Tiniyak ni Nate na wala namang masamang nangyari at pinangakoan siyang hindi niya ito sasaktan, iginiit pa niyang hindi siya halimaw. Ngunit nanatiling hindi mapakali si Polly. Napansin niya ang isang police cruiser na nakahinto sa traffic light. Nais niyang bumaba, ngunit mariing sinabi ni Nate na manatili siya sa loob. Pagsapit ng gabi, huminto sila sa isang paradahan malapit sa lumang motel. Ipinaliwanag ni Nate na ayaw niyang masundan sila ng pulis o ng sinuman. Napansin ni Polly na suot ni Nate ang jacket ng kanyang stepfather na si Tom. Tinanong niya ito ngunit nanahimik lang si Nate. Pagdating sa motel, nag-check-in si Nate sa isang kwarto at binilhan si Polly ng chips mula sa vending machine. Sa loob ng silid, tinawagan niya ang ilang dating kaibigan, humihingi ng tulong para maalagaan si Polly, ngunit isa-isa silang tumanggi. Naiinis, ibinagsak niya ang telepono. Upang pakalmahin siya, iminungkahi ni Polly ang isang laro, ipinikit ni Nate ang kanyang mga mata at pinahulaan ang lasa ng chips. Sagot ni Nate, barbecue. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya si Nate na baguhin ang itsura ni Polly. Ginupitan at kinulayan niya ang buhok nito para hindi siya makilala. Sa huli, nagustuhan ni Polly ang bago niyang itsura. Ang ganda nito, sabi niya. Pagkatapos, tinuruan siya ni Nate ng ilang self-defense moves. Sinabi niya na kapag may nagtangkang manakit sa kanya, dapat niyang hampasin ng malakas sa likod ng ulo at tumakbo. Nag-alinlangan si Polly at sinabi, hindi ako malakas. Dapat mong maramdaman ang kahinaan para maging matatag, sagot ni Nate. Pagkatapos ay dumilim ang tono ng boses niya. Binalaan niya si Polly na mag-ingat sa mga lalaking may tato ng asul na kidlat, mga taong nakaaway niya habang nasa kulungan. Para makapag-practice, sinabi ni Nate kay Polly na isipin niyang sinaktan ng kaaway niya ang paborito niyang teddy bear. Sa imaheng iyon, ibinuhos ni Polly ang lahat ng galit niya at buong lakas na humampas. Don't touch my bear! Don't touch my bear! Tell him! Kinagabihan habang natutulog si Nate, tahimik na binuksan ni Polly ang TV. Nanlumo siya nang makita sa balita ang kanilang bahay, napapalibutan ng mga pulis at may crime scene tape. Ipinahayag ng reporter na parehong pinaslang ang kanyang ina at stepfather na si Tom. Kasunod nito, lumabas ang larawan ni Nate sa screen, tinawag siyang mapanganib at kaugnay ng kilalang grupong Aryan Steel Gang, isang marahas na samahang sangkot sa paggawa at pagbebenta ng shabu. Sinabi ng mga awtoridad na iniimbestigahan kung may kinalaman si Nate sa pagpatay. Hinimok din ng mga pulis ang publiko na bantayan ang 11 taong gulang na batang si Polly. Wasak ang puso ni Polly sa narinig. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at naglakad patungo sa isang tindahan. Doon siya nakakita ng telepono at tumawag sa mga pulis. Pagkasagot ng dispatcher, mahina niyang sinabi, nakita ko sa TV ang bahay namin. Ako si Polly. Agarang ipinasa ng dispatcher ang tawag kay Detective John Park. Narinig niya ang boses ni John at tinanong kung nasaktan ba siya. Huminahon ang tinig ni Polly at sumagot, hindi niya ako sasaktan. Pagkatapos ay nag-atubili siyang nagdagdag, pero baka yung mga lalaking may tato ng asul na kidlat ang nanakit kay mama. Pagkatapos tinanong ni John kung nasaan siya. Mahina niyang binulong ang pangalan ng motel, tapos ibinaba ang telepono. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Nate na galit na galit. Nanginginig si Polly at nagmakaawa, kailangan na nating umalis. Ngunit bago pa man siya makagalaw, bumagsak sa kanya ang bigat ng katotohanan, patay na ang kanyang ina. Bumigay siya at napaiyak, inaakusahan si Nate na nagsisinungaling tungkol sa kaligtasan ng kanyang ina. Lumutang ang lambot sa mukha ni Nate at humingi siya ng tawad. Bago pa siya makapagsalita muli, kumalingaw-ngaw ang ugong ng mga sirena. Nagkagulo at dali-dali silang tumakas mula sa silid, nagtatago sa mga anino habang nagsisidatingan ang mga pulis sa motel. Ilang minuto ang lumipas, matapos nilang makaligtas ng kaunti, huminto si Nate at nagpaliwanag. Hindi siya ang may kasalanan, kundi ang mga lalaki na may tato ng asul na kidlat.
Sila ang pumatay sa ina ni Polly dahil sa kanya at hindi sila titigil hanggat hindi rin nila siya mapapatay. Tinitigan siya ni Polly, pinaghalong takot at galit ang nararamdaman. Tumingin din si Nate sa kanya at nagpatuloy, sinabing kung gusto niyang pumunta sa mga pulis na siya mismo ang tumawag, maaari niyang gawin iyon at hindi niya siya pipigilan. Nanahimik si Polly, huminga ng malalim si Nate, halos parang sumusuko at sinabi niyang maaaring hindi pa siya kilala ni Polly. Pero mula ngayon, nangangako siyang magsasabi na lang ng totoo. Dagdag pa niya, naniniwala siyang nasa loob na ni Polly ang lakas ng kanyang ina. Iniabot niya sa kanya ang batuta. Ilang sandali pa, muli silang bumalik sa daan. Dumating sila sa bahay ng dating kasintahan ni Nate. Pagkakita pa lang ni Charlotte sa kanya, agad nitong isinara ang pinto. Pinaalalahanan siya ni Nate sa utang na loob nito, sinasabing buhay pa siya ngayon dahil sa kapatid niyang si Nick. Ayaw man siyang papasukin, sa huli ay pinapasok din niya si Nate at si Polly. Nagtatakang tinanong ni Charlotte si Nate kung bakit niya pinatay ang isang miyembro ng Aryan Gang. Ipinaliwanag ni Nate na ginawa niya iyon para makalaya. Sinabi ni Charlotte na ngayon, pareho na silang may green light, ibig sabihin, target na silang patayin ng Aryan Gang. Idiniin niyang ayaw niyang madamay. Ngunit tugon ni Nate, damay ka na rin dahil kay Nick. Lumalabas na si Nick pala ay dating tauhan ng Aryan Gang. Ibinuwis ni Nick ang buhay niya para iligtas lang si Charlotte. Humiling si Nate ng pera para makatakas sa bansa. Bagaman nag-aatubili, sinabi ni Charlotte na tatawag siya sa isang kakilala. Sinabi ni Nate kay Polly na aalis muna siya para itapon ang kotse. Samantala, ipinapakita ni Detective John sa kanyang kasamang si Jimmy ang mga litrato ni Chuck Hollington, isang miyembro ng Aryan Steel Gang na pinaslang sa loob ng kulungan. Ipinunto ni John na si Chuck ay pinatay 2 linggo bago pinalaya si Nate at iniulat din ng mga gwardya na nagkaroon si Nate ng alitan sa grupo bago siya lumaya. Kaya't conclusion ni John, may green light na rin kay Nate. Binalaan siya ni Jimmy na huwag nang makialam pa sa gang at tutukan na lang ang paghahanap kay Nate. Sumang-ayon si John, ngunit idinagdag na kung mahuli nila si Nate, maaaring gamitin nila ito para mahanap ang lihim na Slabtown, ang sentro ng distribusyon ng shabu ng gang. Tumanggi si Jimmy, sinabing may pamilya siya hindi tulad ni John. Nang tanungin siya ni John kung natatakot ba siya sa tinatawag na Diyos ng Slabtown, ang pinunong hindi pa kailanman nakita ni Numan, sumagot si Jimmy na oo. Ngunit hindi umurong si John. Tinanong niya kung sino ang sheriff ng McKinley County, naniniwalang maaaring may alam ito tungkol kay Nate at sa lokasyon ng Slabtown. Ibinigay ni Jimmy ang pangalan, Sheriff Hauser. Kinabukasan, nagbabarbecue sina Charlotte at Polly sa labas nang dumating ang kaibigan ni Charlotte na si Felix. Nagpakilala ito, at habang sinisindihan ng uling, napansin ni Polly ang asul na tato. Natarante siya at dali-daling pumasok sa loob para sabihing narito ang lalaking may asul na tato. Habang naliligo si Nate, biglang pumasok si Felix sa silid at galit na sinunggaban siya ni Nate, binugbog ito hanggang sa mapahandusay. Pakiramdam na siya'y trinidor, tinanong ni Nate kung bakit dinala ni Charlotte si Felix. Ipinaliwanag ni Charlotte na hinahanap ng lahat si Nate at sinabi ni Felix na kung hindi siya papabor sa isang panig, may masamang mangyayari. What are you barging in here for then? I'm chasing my kid! Charlotte, fuck you! What's he doing here, huh? What do you think he's doing? He's bringing the fucking money you asked for! Bullshit. Inutusan niya si Felix na bawiin ang green light. Umiling si Felix, sinabing hindi niya magagawa iyon. Tanging ang Diyos ng Slabtown lang ang makakagawa niyon. Inakusahan siya ni Nate na nagsisinungaling, ngunit iginiit ni Felix na totoo ang Diyos ng Slabtown at mayroon siyang mga mata at tenga kahit saan. Pinapayuhan niya si Nate na siya na mismo ang pumatay sa anak niya bago pa man ito gawin ng iba. Galit na galit si Nate sa narinig kaya sinunog niya ang mukha ni Felix bilang babala sa grupo. Nasaksihan ni Polly ang buong pangyayari. Maya-maya, tumigil sila sa isang kainan. Sinusubukan ni Nate kalkulahin kung ilang galon ng gasolina ang mabibili ng $91. Sumabat si Polly, sinabing $3 ang bawat galon, kaya makakabili sila ng 30 gallons. Dagdag pa niya na kaya nilang bumiyahe ng mga 750 miles, hindi pa kasama ang iba pang gastusin. Mababakas ang pagmamalaki sa mukha ni Nate habang nagpapasalamat siya kay Polly. Dahil desperado sa pera, nagpa siya si Nate na pagnakawan ng tindahan. Bago pumasok, sinabihan niya si Polly na ikandado ang mga pinto ng sasakyan. Humingi si Polly ng sneakers, at pumayag naman siya. Sa loob ng tindahan, tinutukan ni Nate ang may-ari at inutusan itong ilagay ang pera sa bag. Ilang sandali pa, dumating ang isa pang customer. Agad nitong napansin ang gulo at naglabas ng baril.
Sa labas, pinatunog ni Polly ng malakas ang busina, kaya nataranta ang lalaki at nabigyan ng sandaling pagkakataon si Nate para makatakas, pero nabaril siya sa binti. Sa kabila ng sugat, nakabalik pa rin siya sa kotse at mabilis silang tumakas. Isang pulis na sakay ng patrol car ang nakakita sa kanila at sinimulang habulin sila. Inabot ni Nate ang sneakers kay Polly habang papalapit ang mga sirena. Pagkatapos ng tensyong habulan, nagawa ni Nate na may ligaw ang pulis, ngunit napansin ni Polly ang pagtagas ng dugo sa kanyang sugat. Huminto si Nate sa isang kapilya, kung saan tinulungan siya ni Polly na talian ang kanyang sugat. Upang mapawi ang katahimikan, nagbiro si Nate na ito ang unang beses niyang pumasok sa simbahan. Sagot ni Polly, "Ako rin." Sa paglaon, lumabas si Polly para itapon ang madugong basahan. Bigla na lang lumitaw ang isang tiwaling pulis na bayaran ng mga Aryan gang at tinangkang barilin siya. Nagkubli si Polly sa takot. Agad tumakbo si Nate palabas para protektahan siya, at sa gitna ng laban, nahulog ang baril ng pulis. Dinampot ito ni Polly at binaril ang lalaki. Maingat siyang nilapitan ni Nate at hiniling na ibigay sa kanya ang baril. Sinabi niyang bumalik na lang si Polly sa loob habang siya na ang bahala. Pagbalik niya, sinabi niya kay Polly na tumakbo na ang lalaki. Tinitigan niya ito at sinabing ayaw na niyang makita itong bumaril ulit. Naluha si Polly at napahagulgol. Niyakap siya ni Nate at pinangakuan, mula ngayon, siya na ang gagawa ng mga ganong bagay. "Isa kang mabuting bata, Polly," bulong niya. "At ayaw kong masira ang mga mabubuting bagay sa'yo." Kinabukasan, dumating si John sa Truckers Chapel sa McKinley. Naalala niya ang tawag niya kay Sheriff Hauser nang tanungin niya kung may nakakita kina Nate at Polly sa nasasakupan nito. Sagot ni Hauser, wala, at idinagdag pang wala siyang makuhang impormasyon tungkol sa Slabtown. Binanggit din ni John na may mga putok na narinig sa Truckers Chapel kagabi malapit sa presinto niya, ngunit iginiit ni Hauser na maling alarma iyon at nakausap na niya ang sangkot na opisyal kaninang umaga. Tumawag si John sa istasyon upang matrace ang cruiser ni Mitchell King. Nang makuha ang lokasyon, natagpuan niya ang kotse at nakita rin sina Nate at Polly. Lumapit siya, bumaba, at inilabas ang kanyang baril. Nagpakilala siya, sinabing gusto lang niyang makipag-usap at hindi siya kabilang sa mga Aryan gang. Ngunit hindi pa rin nagtitiwala si Nate. Ipinilit ni John na gusto lang niyang tumulong at itigil ang green light laban sa kanila. Binanggit ni John ang mga maliit na krimen ni Nate tulad ng pagnanakaw, suntukan sa kalye, at idinagdag na sinasabing pinatay din ni Nate ang kanyang ex. Mabilis na tinutulan ito ni Polly at sinabing hindi niya iyon ginawa. Pagkatapos inaalok ni John si Nate ng deal. Maaari niya siyang dalhin sa kulungan o tutulungan siya para pabagsakin ang Diyos ng Slabtown na walang iba kundi si Sheriff Hauser. Tiniyak naman ni John na kung magtatagumpay siyang pabagsakin si Hauser, sisiguraduhin niyang makakatakas sina Nate at Polly palabas ng bansa. Samantala, sa Slabtown, pumasok si Hauser sa isang trailer kung saan nakatali ang isang miyembro ng kalaban gang dahil nagtangkang magbenta ng droga sa kanilang teritoryo. Walang pag-aalinlangan, pinilas ni Hauser ang tiyan ng lalaki, alam niyang doon nakatago ang mga droga. Balik kay Nate, iminungkahi ni Polly na tumakbo na sila, pero malungkot na ipinaliwanag ni Nate na imposibleng makatakas sa isang green light. Inakusahan ni Polly si John na masamang pulis, ngunit sumagot si Nate na kahit ganoon man siya, gagawin niya ang tama para kay Polly. Kinabukasan, sinabi ni John kay Nate ang address ng Slabtown at ipinakita ang mga bagong pasaporte para sa kanya at kay Polly. Tahimik na sinabi ni Nate kay John na alagaan si Polly kung hindi siya makakabalik, pero tiniyak ni John na babalik siya. Simpleng sinabi ni Nate, ingatan mo siya. Mahigpit niyakap ni Nate ang kanyang anak at sinabi sa kanya na mag-iingat. Pag-alis ni Nate, sinubukan ni John na makipag-usap ng kaunti kay Polly, pero nagalit siya at umalis papuntang banyo. May kumatok bigla sa pinto. Mabilis na sinabi ni John kay Polly na manatili sa loob. Binuksan niya ang pinto at nakita si Jimmy na naghihinalang nahanap na ni John sina Nate at Polly. Ngunit lumabas ang katotohanan, si Jimmy pala ay lihim na konektado rin sa Aryan gang. Sa loob ng banyo, gumawa ng ingay si Polly na nagbigay kay John ng pagkakataon para mapabagsak si Jimmy. Nang matapos ang away, sinabi niya kay Polly na maghanda. Isang oras ang lumipas at dumating si Nate sa Slabtown kung saan agad siyang napansin ng mga miyembro ng gang. Tumakbo siya sa loob ng isang trailer, pero pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Sa huli, nahuli siya at isinabit. Tinanong ni Hauser kung sino ang kausap ni John at ano ang alam niya.
Iginiit ni Nate na wala siyang alam. Nang magbanta si Hauser na papatayin si Polly kung hindi magsasabi si Nate ng totoo, matapang na tugon ni Nate na papatayin niya si Hauser. Biglang pumutok ang mga baril sa labas. Pinalibutan ng mga pulis ang compound at pinangungunahan sila ni John. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na bumaba si Polly mula sa sasakyan, desperadong hanapin ang kanyang ama. Natuklasan niya ang isang trailer na binabantayan ng aso. Mabilis siyang nag-isip, umakyat sa bakod at inihagis ang kanyang paboritong teddy bear para ilihis ang pansin ng aso. Habang abala ito, mabilis siyang tumakbo papasok. Sa loob, natagpuan niya ang kanyang amang nakagapos. Agad niya itong tinulungan gamit ang isang metal rod. Sa sandaling iyon, biglang sumugod si Hauser. Pinaputokan niya si Nate ngunit tumalon si Polly sa kanya, sinubukan pabagsakin ito. Nabigo siya at agad siyang sinunggaban ni Hauser, kinaladkad palabas bilang panangga sa mga pulis. Nagdadalawang isip ang mga pulis at napilitang umurong. Ilang sandali pa, lumitaw si Nate mula sa likuran ni Hauser at sinaksak siya. Sinabi ni Nate kay Polly na tumalikod. Pagkasabi nito, sabay-sabay na nagpaputok ang mga pulis kay Hauser. Isang ligaw na bala ang tumama kay Nate na agad niyang ikinamatay. Bumagsak si Polly, umiiyak ng walang tinig. Isang tahimik na sigaw, isang wasak na pangarap, at dito na nagtatapos ang ating kwento.